Magandang hapon po, Mr. Chair. Hindi po magandang hapon ko. Sorry po, attorney ha. Pero sa aking paningin, yung paraan na ginawa nila para mahuli si dating Presidente Duterte ay nagresulta sa napakatinding paglabag sa kanyang karapatan. Unang-una, nakita nyo naman, sabi nila dun sa kanilang sinumite na sa habeas corpus na sinampa namin para kay Congressman Pulong, na binasahan daw siya nung warrant of arrest. Hindi po totoo yan. Kasi wala pong pinakitang warrant of arrest. In fact, nagkaroon lang siya ng access sa warrant of arrest ngayong araw na ito. Kasi kagabi, bago pumasok sa detention facility si Attorney Kaufman, nagpa-print sa akin ng isang kopya ng warrant of arrest. At ngayon pa lang nabasa ni Presidente yung warrant of arrest laban sa kanya. Ilang araw na nakalipas matapos na siya ay naaresto at napadala rito sa The Hague. Pangalawa, hindi lang niya nakita ang warrant of arrest, hindi rin siya sinabihan ng kanyang mga karapatan. Ang binasa lang ni General Torre, at nakita ko naman ito sa Facebook, yung mga karapatan ng akusado sa lokal na hukuman. Hindi naman sinabi na meron din siyang karapatan na iharap sa lokal na hukuman, at ang pinaka-importante pa, na meron siyang karapatan na humingi ng interim relief for provisional liberty sa lokal na Pilipinas na hukuman. Kaya nga po mali yung sinasabi din nung Castro na dito daw sa Hague haharap sa lokal na hukuman ang presidente. Hindi po. Diretso na siya sa ICC, hindi na dumaan sa lokal na tribunal. So nakikita nyo na yung mga tao ng administrasyon, hindi alam ang sinasabi nila. Yung sabi ng spokesperson na DOJ na sila ang competent judicial organ, ehekutibo po sila, hindi sila hukuman. At saka yung sinasabi ni Castro na lokal na Dutch court daw, hindi po, Pilipinong hukuman iyon. At dahil hindi nga sumunod sa provision ng Article 59, naging kidnapping. Saan ka naman nakakita, inaresto, hindi binigyan ng kopya ng warrant of arrest, hindi isinabi ang kanyang karapatan sa ilalim ng Rome Statute of the ICC na naging legal na basihan kung bakit naaresto ang dating presidente. Umapela ang League of Bangsamoro Organizations, LBO, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang kapayapaan kaysa politika sa gitna ng tumitinding tensyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM. Matapos niyang italaga ang bagong Interim Chief Minister, ICM. Binubuo ng 632 organisasyon, nagbabala ang LBO na ang panghihimasok sa politika ay maaaring makasira sa katatagan ng BARM at sa matagal ng pinaghirapang kapayapaan sa rehiyon. May mga alegasyon na ang bagong ICM ay iniluklok upang tiyakin ang isang 200 panalo ng administrasyon sa Senado na nagdudulot ng pangamba sa kredibilidad ng pamumuno sa rehiyon. Nanawagan kami sa national government na protektahan ang prosesong pangkapayapaan laban sa mga taktikang pampulitika na maaaring magdulot ng pagkakawatak-watak sa amin. Naway maalala ang administrasyong ito sa pagpapalakas ng pambansang pagkakaisa, ayon kay LBO President Hashim B. Mantikayan. Ang panawagang ito ay kasunod ng pahayag ng armadong grupo ng Moro Islamic Liberation Front, MELF, ang Bangsamoro Islamic Armed Forces, BIAF, na tumututol sa pagtalaga ni Marcos kay Abdul Rauf Makakwa bilang kapalit ni Ahod Al-Hajj Murad Ebrahim bilang ICM. Taliwas ito sa naging resolusyon ng MILF na panatilihin si Murad sa posisyon, dahilan upang lumalim pa ang hidwaan sa rehiyon. Sa nakaraan, nasangkot na rin sa issue ng panghihimasok sa BARM ang mga tauhan ni Marcos. Noong isang taon, si South Cotabato, Governor Reynaldo Tamayo Jr., na pangulo ng partido ni Marcos, ay napasailalim sa kontrobersya matapos lumabas ang isang leaked audio recording kung saan di umano'y pinilit niyang sumali sa kanilang partido ang ilang alkalde ng BARM. Bukod dito, si Special Assistant to the President Anton Lagdameo ay nagsagawa rin ng pagpupulong
sa mga pangunahing leader ng BARM sa Davao City na naging sanhi ng pagkakahati-hati ng malawak na koalisyon sa rehiyon. Samantala, nitong Marso 16, bumisita sa BARMM si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity o PAPRU, Secretary Carlito G. Galvez Jr. kung saan nagsagawa siya ng serye ng pagpupulong at nangakong patuloy na susuportahan ang ilang grupo sa gitna ng papalapit na halalan. Dahil sa umiinit na tensyon, iginiit ng LBO na dapat tiyakin ng pambansang pamahalaan ang kapayapaan at katatagan sa BARMM at hindi gawing larangan ng tunggalian sa politika ang rehiyon. Nanawagan din ang grupo sa mga leader ng BARMM na mamuno ng may katapatan, pananagutan at pagpapakumbaba. Hinikayat nila ang mga ito na unahin ang serbisyo publiko kaysa personal na interes at palakasin ang dialogo, pagkakasundo at hustisya. Kasabay nito, ipinaabot din ng LBO ang kanilang mensahe sa mga kasapi ng MILF at Moro National Liberation Front, MNLF, na kinilala ang kanilang mga sakripisyo at hinimok silang manatiling nagkakaisa. Pinayuhan nila ang mga ito na iwasan ang alitan sa politika na maaaring humina ang kanilang adhikain. Hinimok din ng grupo ang mga mamamayan na ipagpatuloy ang pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa kabila ng mga hamon sa politika at manindigan laban sa maling impormasyon. Sa kanilang huling mensahe, binanggit ng LBO ang isang talata sa Quran. Hold firmly to the rope of Allah, all together and do not become divided. Laraw pinagsisisihan si former President Rodrigo Duterte sa kanyang naging serbisyo sa bayan noong kanyang administrasyon. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay VP Sara, iyan ang sinabi sa kanya ng ama na makapag-usap ulit sila sa visitors area sa International Criminal Court Detention Facility. Ayon sa pangalawang Pangulo, maganda ang sitwasyon ng kanyang ama sa loob ng detention room at sa katunayan ay nagbiro pa raw itong para siyang nasa hotel. Ang pinagkaiba lang daw ay hindi siya nakakalabas. So sabi niya, wala din naman siyang ginagawa pa because he's at the moment retired. Wala pang election, so hindi pa siya mayor, so he might as well just stay inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did. That's true. Sa pagtatrabaho niya para sa bayan at nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo. Paulit-ulit din daw siyang pinapakiusapan ng dating Pangulo na bumalik na ng Pilipinas at huwag nang papuntahin ang kanyang mga kapatid sa Netherlands dahil maayos naman daw ang sitwasyon niya doon. Tiniyak naman ni VP Sara sa kanyang ama na sa oras na mabuo o maisapinal na ang kanyang legal team ay uuwi na siya sa Pilipinas. Kasunod ito, patuloy ang pasasalamat ni former President Duterte sa kanyang mga taga-suporta na patuloy umanong nagdarasal at nagpapadala ng mensahe sa kanya. Sabi pa ni VP Sara, nakatanggap pa raw ng letter mula sa Dutch couple sa Netherlands ang kanyang ama na nakasaad din dito ang kanilang pagsuporta at panalangin sa dating Pangulo. Samantala, naipaabot na rin daw sa dating Pangulo na may gaganaping pro-Duterte rally sa March 23 sa The Hague. Ayon sa former president, ayaw niya lang na makaabala sa The Hague kaya siguruhin lang daw na may permit mula sa mga otoridad. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na puro foreigner ang re-representa sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nito ngayon sa International Criminal Court. Ayon sa pinakahuling update ng pangalawang Pangulo na kasalukuyan pa rin nasa Netherlands, patuloy ang pagbuo nila sa legal team ng dating Pangulo na pangungunahan ng British lawyer na si Nicholas Kaufman. Si Kaufman ay kilalang may malawak na kaalaman at karanasan sa pagdepensa sa mga individual na nahaharap sa legal challenges sa international courts. Maliban kay Kaufman, wala pang inaanunsyong official member ng legal counsel ng dating Pangulo. Sa ngayon, ayon kay VP Sara, may listahan na sila ng target lawyers at may i-interviewin daw siyang isang abogado para ipasok sa legal team. At sa oras na mabuo na ang grupo ay saka na raw magwi-withdraw si Attorney Salvador Medialdea dahil gusto raw nila na may ICC experience lahat ng papasok sa legal team ng kanyang ama. Kaugnay nito, hindi na rin daw may papabilang si Attorney Harry Roque sa legal team ng dating Pangulo sa ICC dahil mas minabuti na raw muna nilang tutukan nito ang paghahain ng political asylum sa Netherlands. His team is headed by Attorney Nicholas Kaufman. And then, meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no? Meron pang darating na isang abogado. I-interview ko siya para sumali sa
sa team. And then once maayos na yung team for ICC, magwi-withdraw si Attorney Medialdea kasi want all the lawyers on board na merong ICC experience. Samantala, ibinahagi naman ng pangalawang Pangulo na maayos ngayon ang kalagayan ng kanyang ama sa loob ng ICC detention facility. Kasama yan sa kinikonsider natin, kasama yan sa course of action na pwedeng gawin. Well, kung wala tayong makita na hostisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Titingnan natin. Kung mayroong makita natin may glimmer of hope na yung Supreme Court ay talagang panindigan niya yung kanyang pagiging independent, mayroon din papakitang magtatayo din yung Senado kung anong dapat din I will evaluate. As I've said, I will cross the bridge when I get there. Sa ilalim ng sistema ng United Nations sa kaso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Tribunal for Rwanda, Regional Representative of the United Nations Office on Drugs and Crimes in Southern Africa. Ang nagsilbi rin siya bilang judge sa appeals chamber ng International Criminal Tribunal para sa bansang Yugoslavia, Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Etong si Khan ang responsable para po makakuha ng arrest warrant laban kina dating Pangulong Duterte, Russian President Vladimir Putin at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ang tatlong lider ay pawang naharap sa crimes against humanity, ngunit tanging si Duterte lamang ang naaresto at nasa kustodiya ng International Criminal Court. Etong si Niang naman ay dating humahawak ng mga senior position sa judicial system ng bansang Senegal. Hawak nito ang malawak na karanasan sa ilalim ng sistema ng United Nations at humawak ng iba't ibang posisyon sa International Criminal Tribunal for Rwanda at Regional Representative of the United Nations Office on Drugs and Crimes in Southern Africa. Nagsilbi rin siya bilang judge sa appeals chamber ng International Criminal Tribunal para sa bansang Yugoslavia at International Criminal Tribunal ng sistema ng United Nations Rwanda. At humawak ng iba't ibang posisyon sa International Criminal Tribunal sa kaso for Rwanda si dating Pangulong Duterte sa September of the United Nations Office on Drugs. Umpisahan ko na agad yung nakakainit ng ulo. Baka mamaya lumamig-lamig ang ulo natin lahat. Nung dalawang hearing, kinausap po kayo dyan sa DOTR, sa LTO, LTFRB, na gumawa ng regular inspection sa mga boss to ensure na yung kanilang mga gulong ay hindi pudpud, na yung kanilang mga brakes ay okay pa rin. At sinabi niyo, oo. Bakit nung March 10, Earthstar Express bus nakabanggaan ang isang Admiral Transport Incorporated at maraming nasugatan. Noong January 10, 3 bus na naman ang operator sa Kellen, Admiral Angel nawalan ng brakes. Maraming nasugatan. Anong nangyari? Bakit hindi tayo nag-inspect pa rin? Akala ko ba continuous ang inspection? Yan kayo sa LTO, LTFRB, yan sarap. Anong kayo magaling lang kayo pag Holy Week. Ayan, magpuporma-porma kayo, tatawag kayo ng media, hindi kayo, inspection tayo, lahat inspection. After Holy Week, tapos na, ningas kugod. Actually, ningas kugod yan, paporma lang. Dapat, tuloy-tuloy yung ginagawa niyong inspection. Pupunta kayo sa mga bus terminal, mag-ikot kayo. Titingnan niyo yung itsura ng bus. Isa sa mga aksidente na lose control dahil puputok yung gulong. May mga ganong reports na. Pero yung brakes, palagi talaga. Ibig sabihin, meron dito sa inyo, hindi ginagawa yung kanilang trabaho. Na dapat masuspindi o masibak. LTFRB, where are you? Magandang hapon po, Mr. Chair. Hindi po magandang hapon ko. Sorry po, attorney ha. But anyway, pakisagot lang po, sir. Yes, Mr. Chair. Regarding po doon sa inspection po, simula po nung nakaraang hearing po natin, nagkaroon po kami ng mga surprise inspections din po, starting this January po. Sige, okay. Yes, sir. Yun lang po, sir. Gumagawa ka ng inspection. So kung gumagawa ka ng inspection, nasa po nyo sana itong 3-4 na bus na aksidente dahil walang preno. Ibig sabihin, hindi. Kung gagawa ka ng inspection, lahat ng bus terminal, araw-arawin nyo. Tapos from A to Z, pag nakarating kayo sa Z, balik ulit kayo sa A. Regular kasi ang ginagawa nyo tuwing meron ng mahal na araw
Porma kayo doon. Nakala mo kung sino, nakapamewang pa, tatawag ng media. Tapos pag may camera, kunyari titingin-tingin sa gulong, kunyari titingin-tingin sa paligid ng bus. Pero pag wala nang Holy Week, nagtatago na kayo sa inyong mga pisina. So paano ito, sir? Yes, Chair.